Network. DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na. Okay, kung gusto natin ang liwanag ng bukas ay makamit natin. Ibalik sa Senado si Senator Laila de Lima. Ang bansa, tumin. Okay, Diyos marahin na hapon po sa inyo kabos ng mga tagapag-antabay kan programang Bareta Aksyon Asin Informasyon alas 5 hasta alas 6 nin pagkahapon, Lunes hasta Biyernes po. Isya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Madyan na po kamo, tabangan nyo pa ako na himay-himay kita kung ano mga bare-bareta na dapat pag-urulayan ta. Lalo na po when it comes to itong darating na
very soon, ayan, fast approaching po na itong darating na May 9, 2022, local and national election. Ang laban ng Pilipino, tunay na Ayan po, ayan talaga. patayan at panggagaan. Lumipad ako dahil lang namin kumong kausap kasi kabago. Ay, nag-report kita sa ibang trabaho. Inuuna ang Dahil maiwasan kasi, mahirap po. Pero still enjoying as a public servant. bobo. Laban layla. Paski na po medyo mapagal, tara sa public servant tayo, serving the community. Serving the community po yan. Enjoy. Kadakol po kaya, yaon po ako duman sa rutang trabaho. Ating ipanalipino. Bilang barangay elected official, meron kaming pinagpipreparar dahil andyan na naman may evaluation. ng But anyway, yaon pa rin kita. Mga 10 minutos pa lang naman ako late. butang hustisya. Kung At sa tuya po makakibanan, may pong iba sa technical side. Andyan po si Chief Engineer Abilindon Portoralio. nailos, lumahok And andyan man po sa information, ayan, si Aldrin Orlanda. ating iba. And of course, siya man po duman sa transmitter, si Sir Jimson Toriano Oco. And of course, siya man po Jimmy Guanson. As usual po, akong kaibanan nindo, ang regular host ng programang ini. Ang programang Bareta Aksyon Asin Impormasyon. Mayo pong iba, kung di si ako, ayan po. May importante kaya kita kaulay may di ka manungod po sa medical. Siya at At niligawan ko po para mag-sponsor natin. Ako po si Kagawad Elma Dili Magaspi. Madyan na po kamo nagsasabing welcome to the program. Bareta Aksyon Asin Impormasyon. bago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi Magbarita kita nga ni maski kadikit. Nga ni igwa makita maski paano barita. gobyerno. Dahil ini barita Miyerkules, Disenisa sa Marso 2. Kas bago ini po, mas magiging maluwag ipinalangin ang Ukraine-Russia crisis sa simbahang Katoliko. Ini po kayang Miyerkules Disenisa sa Marso ngayong March 2, ini yung Ash Wednesday po. Kung nais natin ang liwanag Okay, basic driving course libre para sa 197 na jóvenes hali sa Rinconada area. nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Arta Law, may magandang epekto sa mga ahensya ng gobyerno. Hustisya at pag-asa. Laban, Laila, deliver. Ating Isang pulis dedo sa pananambang ng NPA sa Sorsogon. Large-scale super health center. ating ibalik. Saan ba ini? Hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Magiging outpatient department naman, di ka itinutugrok dito sa Iriga City, Hospital Level 1. Ayan po. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Okay, sa Gobyerno, dapat hindi drobo. sa detalye kan mga barita, isa-isenta po ini. Ating ibalik. Miyerkules 19 sa Marso 2 ngayong March 2, mas magiging maluwag ipanalangin ang Ukraine-Russia crisis. Ipanalangin ta po. Tabangan ta po sindata, mayo man kitang ibakatabang kayan kundi ang pangadyon lang po. Legazpi City, Ng bukas, mas maluwag na ang pagsasagawa ng Ash Wednesday ngayong March 2 ayon sa simbahang Katoliko. Ayon kay Diocese of Legazpi, spokesperson Father Rex Arjoha, inaasahan na mas maraming sisimba sa naturang aldaw. Kasi bago ka dahil ka nagsimba. But sa hindi ako ang hindi nakasimba po. Subalit, gaya ng mga Miyerkules 19, ibubudbud ang abo o sprinkling pa rin ang isasagawa at ito'y sa kabila ng rekomendasyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na pwede na ang pagpahid ng abo sa noo. Mananatili umano ang 1 metro social distancing at 50% capacity lamang ang papayagan sa kasalukuyang alert level 2 status sa Albay mula Marso 1 hanggang pitsa 15 ng Marso.
Ipinaalala rin ng simbahang Katoliko na huwag kaligtaan ang pag-aayuno, abstinensya at panalangin para sa bansang Ukraine na sinalakay ngayon ng Russian troops. Okay. Regarding the basic driving course, libre para sa 197 na jóvenes hali sa Rinconada area. Nagpuon na kasuod ang basic driving course na PIG-IS Kosaran ma-realisar kan Pacific Service Employment Office o PESO kan Iriga City Technical Educational and Skills Development Authority sa o TESDA asin Mayor Madelio Robe Alfelo para sa 197 na jóvenes kan ika-5 distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Dakulong tabang ang programang inita imbes ng magbayad sindanin aabot sa 3,000 de pesos sa private school para makanuod magmanihar libre sana ini asin igwa pa sindang libreng kakanon para sa 250 pesos transportation allowance araw daw. Ayan, may 250 transportation allowance pa, igwa pang pagkakan. Sa mga makakapasar sa assessment, tatabangan kan TESDA asin ni Mayor Madel Alfelor na makakuha ng lisensya asin makakaresibi pa nin National Certificate NC2. Rank number 7, ayan po. Rank number 7 po, rank number 7 city most wanted person. Arestado ng PNP Iriga sa kasong qualified theft, 16 counts o pagnanakaw. Ano ba ini? Bandang alas 7:40 ng umaga, Marso 1, Kasudma, 2022, si Adonia Luz, Barangay San Juan, Iriga City, matangumbay na inaresto ng PNP ang akusado na si Fidel, may asawa, delivery rider, at presidente ng nasabing barangay. Ito ay bunsod sa pinaigting na kampanya sa simultaneous anti-crime criminality law enforcement operation ng PNP Iriga sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Bihausya o IC. Ang nasabing mga kaso ay may piyansa na nagkakahalaga ng 24,000 pesos bawat isa na may kabuoang halaga ng 384,000 para sa temporaryong paglaya. Kasalukuyang nasa impila ng PNP Iriga ang suspect para sa tamang disposisyon ng kaso. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Kaya ayan talagang lalaban at lalagam ko si Senadora Laila de Lima. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila. Okay, ARTA Law. May magandang epekto sa mga ahensya ng gobyerno, CSC Bicol. Legazpi City, inihayag ng Civil Service Commission, Bicol na may magandang epekto sa mga maahensya ng gobyerno ang Anti-Red Tape Authority o ang batas na nag-amenda na ng Republic Act 11032 na tinatawag ding Ease of Doing Business and Efficient Government Delivery Act of 2018. Ayon kay CSC Bicol Regional Director Attorney Daisy Bragaes, nagkaroon ng pagbabago o improvement ang mga ahensya ng gobyerno pagdating sa kanilang mga serbisyo, partikular na sa frontline services. Nabanggit ng opisyal ang ilang mga ahensya na nagkaroon ng mga improvement dahil sa nasabing batas kung saan isa ang Land Transportation Office. Sinabi niyang mas maayos ang opisina ng LTO ngayon kumpara noon dahil nagkaroon na ng sistema ang kanilang front services. Bukas naman ang CSC Bicol para sa reklamo ukol sa mga opisina o ahensyang lumalabag sa nasabing batas. Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay.
Magiging outpatient department naman adikan itutugrok na Iriga City Hospital Level 1. Kinsari bubutangan tanaman san mga ekipahe para sa X-ray, CT scan, ultrasound and diagnostic center. Nakikipag-ordinar na po sa DOH si Inay Madel ang mga opisyales ka mga opisina arog kan City Health, City Architect, City Planning, Development kun pauno disenyo ka itinitindog na edifisyo sa kaabay kon City Hospital. Lang swerte ta naman taso itim na nagtabang ki Governor Chis Escudero na mapakaray ang municipal district ng provincial hospital sa Sorsogon. Tatabangan man kita para maging sustainable sa mga health services facilities sa di area. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. 46 na mga paaralan sa Karamuan binigyan ng concurrence ng LGU para sa pagsisimula ng limited face-to-face classes. Sa face-to-face po. Naga City, aabot sa 46 na mga paaralan sa Karamuan ang binigyan ng permiso ng lokal na pamahalaan para sa pagsisimula ng limited face-to-face classes. Ito ang sinabi sa Brigada News FM Naga ni Christian Aris Guevara, head ng MDRRMO Karamuan. Aniya ang mga paaralan na binigyan ng concurrence ng LGU ay sumailalim at nakakumply sa School Safety Assessment Tool ng Department of Education o DepEd na nakaangta naman sa Joint Memorandum ng DepEd at ng Department of Health number 071 Series of 2021. Dagdag pa ni Guevara, ang mga paaralan ay kinakabilangan ng elementarya at sekundarya na ayon sa kanya ay wala pang pinal na petsa kung kailan magsisimula. Nang bukas tayo na lumaban, ibalik ang hustisya kung nais nating sumulong ang bansa. Okay, ang programa pong ini ng Bareta Action as in Informasyon ay hatod sa Endo. Siyempre, the main principal sponsor of this program is no other than Susan Schönborn of Germany, Senator Laila de Lima, Kagawad Melnanda de Robles Morallo, Botchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff Tino, Rodolfo Jepoy Tino. Ng Pilipino, laban, Laila, Laila de Lima. Okay, hello to Marilyn Arroyo Cervera. And of course, kay Marilyn Alvar Orbon. Ating ipanalo ang Okay, tanganing maipanalo natin si Senator Laila de Lima. Magkaigwa kita ng maibalik natin ang hustisya ng ating bansa. Ang hustisya at pag-asa. And of course, ang human rights and justice for those who are na mga naaapi. sa gobyerno. Yung mga kawalang maipambayad sa mga sikat na abogado. Ayan po, dapat yung human rights and justice at pag-asa na ibalik ni Senadora si Laila de Lima. So, bago maibalik yan, natural, kailangang maibalik natin si Senator Laila de Lima sa Senado. Kaya yan po, pagtabang-tabangan tanganing magkaigwa kita ng hustisya at pag-asa ng bansa. Bukas tayo na lumaban. At wala tayong hustisya. Hustisya kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos. Ayan po, kung nais nating sumulong ang bansa, natural po, kaya tayong mga botante, kumilos ng maayos ng naaayon sa ating konsensya. At pag-asa, Kaya being a social justice and human rights expert, social justice and human rights champion, ayan po, ibalik sa Senado, iboto si Laila de Lima. ating ibalik ang Ayan, good morning daw, Elma. Sino kaya yun? Ayan, ang sabi ni Marilyn Arroyo Cervera. Pilipino. Good morning, Elma. That's our Beatrice. Ayan. Ayos na sitwasyon. Iuwi mo sa akin yan. Yung pinag-usapan natin, iuwi mo sa akin yan. I really need it so badly. At sana makapagtanim ako niyan at mabuhay dito.
pwesto sa gobyerno. So, uwian mo ako ng tanim na yung buhay na. And of course, daming dahon nun. Ayan po, kay Marilyn Arroyo Cervera of United Kingdom. Pag-asa, laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban. Okay, bago kita magpadagos, gusto kong ipadangog na naman ini mga saroon ko na naman ining mga umpisan natin kay Lolo General. Of course, Lolo General is my favorite na nag-i-endorso sa satuyang pambato kan Bicolandia na si VP Leni Robredo. Ano nga ni dapat ang gibuhunta? Jaime Fabregas, ang pamusong komedyante na tinapod niya tong si Lolo General. Hinayugon po niya to. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado Makapaghala sin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigat sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada, na taga NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asinan Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano? Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban. Ang kakayahan, asin sarid kan sa tuyang lahi. Bakong mauragon kita, saka ang kandidato ta, ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Ayan po, linalauman po tayo ni VP Leni Robredo. He is waiting for our support. Sabi nga ni Lolo General, mag-imbita pa kita. Bawat isaro sa sato, mag-imbita kita ng 5 pa. Dahil sa pamilya natin, sa mga kaibigan, sa mga kaklase, sa mga kabats, mag-imbita kita ng tigli-5 pa para maipaglaban natin ang kandidatura po ni VP Leni Robredo para maibalik din pati si Senator Laila de Lima sa Senado. Hinayugon to pa ining bakit tatakbong muli si Senator Laila de Lima? Ito ang pinakamabigat na laban ng ating henerasyon. The greatest challenge of our lifetime has begun, and it will be a disgrace to those who have laid their lives for our rights and liberties if we cower. Hindi ito ang oras para mangimi at matakot. Bagkus, ito ang panahon upang tumindig at sumigaw hanggang ang alingaw-ngaw ng ating tinig ay basagin lahat ng tanikalang nagkukulong sa atin sa rehas ng karahasan. It is now or never. Panahon na upang tumugon at ibalik ang hustisya at pag-asa sa ating bayan. I am running again, so I may continue to speak and act on behalf of the victims of a regime so violent, corrupt, and incompetent. I will continue to fight
so that we can demand justice and accountability, human rights and social justice, peace and freedom. Laylaban tayong muli. Talagang laylaban tayong muli. Yan ang sinasabi ni Senator Laila de Lima, we have to fight. Ipaglaban natin ang human rights, ipaglaban natin na maibalik ang hustisya para may pag-asa. May pag-asa tayo na mga namamanwaan kan buong Pilipinas. Ng Pilipino, tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon, maulad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila. Ilan yung kuntaman muna ining sarupang ini? Buo ang suporta natin kay Leni Robredo bilang Pangulo at si Kiko Pangilinan bilang pangalawang Pangulo. Sobrang nakaka-proud suportahan ng ating mga pambato. Si VP Leni at si Senator Kiko ay walang bahid ng anumang korupsyon at may totoong accomplishments kahit noong wala pa sila sa politika. Mahusay ang track record sa paninilbihan sa bayan. Malalim ang pagpapahalaga sa karapatang pantao, sa sistema ng hustisya, sa saligang batas, at laging inuuna ang kapakanan ng bansa sa halip na dayuhang interes. Hindi tayo bubulagin sa mga pangako at idadaan sa drama sa panahon ng sakuna at krisis. Hindi mangangako na magiging Singapore tayo o bibigyan tayo ng ginto at mga hibang na ilusyon at pantasya. Hindi natin kailangan ng mga bolero at manggaganso sa Malacanang at Senado. Ang kailangan natin ay leader na kapag binigyan ng mandato ay hindi mang-aabuso, hindi nanakawan ng taong bayan, magtatrabaho para sa ekonomiya at panlipunang serbisyo at palalakasin ang grassroots at civil society. Higit sa lahat, pasisiglahin muli ang demokrasya sa bansa. Titiyakin namin na ang Senado ay magiging bulwagan para sa mga panukalang batas at resolusyon na magpapalakas sa mga sektor sa bansa at poprotekta sa interes ng taong bayan. Ako naman po, si Laila de Lima, kasama ninyong dumadama, dumadamay, lumalaban. Laban lang. Ayan po, ang sabi ni Senator Laila de Lima, kasama natin siya. Kasama natin si Senator VP Leni sa paglaban para maibalik ang hustisya ng bansa. So lalaban, laylaban si Senator Laila de Lima kasama si Kiko at saka si VP Leni. Patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon. Okay, hinan yung guntain ng Republic Act na si Senator Laila de Lima mismo ang may akda nito. Siya ang principal sponsor of this Republic Act 11310, which is inaapod na 4 na P, 4 Ps. Alam mo ba, si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4Ps dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Ayan po, napsana sa mahigit 4.5 more than ang mga beneficiaries na itong 4Ps na ito. Kaya if I were you, kayo pong mga nagbibenepisyo kay ining 4Ps na ini, tabangan ta si Senator Laila de Lima para maibalik, madagdagan ang mga benepisyaryo ng nitong 4Ps na ini. Magdakol sinda na matabangan kan sa tuyang government budget na maski maliit lang, basta igwa na kamong pang bakal-bakal ng mga project sa mga eskwelahan, dahil maski paano, although it is a public school, may ano po yan, may budget. It needs budget for the project and the baon, and of course, yung pambayad man lang sa ilaw at sa tubig. Sinan nyo kung tapainin sa itong Republic Act 11350.
Si Senator Laila De Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila De Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Ayan po ang Republic Act 11350, National Commissions for Senior Citizen. Hanap buhay muna tayo. This time check is brought to you by Senator Laila De Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. A first
First on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is as usual. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 5:40 na po ngonya na pagkahapon, Marso 2 na. Ayan, March 2, as Wednesday ngayon. So, ikaw, Susan, nagpalagay ka ba ng as? Palagos po kita. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo. Okay, ating ipanalo. Si Senator Laila de Lima ibalik sa Senado. Gagancho. Okay, March 1, ini po yung pinaano sa research ko kasunod. De Lima aspiring leaders should take a page from Robredo's book, Always Show Up. Re-electionist Senator Laila M. De Lima, loaded presidential candidate Vice President Leni Robredo for consistently being the leader that the Filipinos deserve since the start of her term up until now, that she is seeking the highest post in the land. Ang liwanag ng bukas, tayo na. Ayan, consistent po si Senator si VP Leni Robredo na being leader, being isang leader po ng ating bansa, sa ating mga Pilipino. She deserves po to start her term until now that she is seeking the highest post in the land. Senator Laila de Lima, who is seeking re-election under the Robredo Pangilinan ticket, said candidates and aspiring leaders should take a page from Robredo's book by always showing up during critical situations and leading by example. Laban, Laila, Laila de Lima, ating Vice President Leni Robredo spoke like the true leader that she is during the recent CNN presidential debate when she highlighted the need for leaders to show up during difficult times and face whatever issues are thrown against them. Yun po ang sabi ni Senator De Lima. Kahit na anong issues po, ibinato kay Senator Leni Robredo, kay VP Leni Robredo during ng kasagsagan ng ating pandemic. Kahit ibinansag sa kanya si Lugaw, si Pandesal, whatever it is, whatever na pinakita sa kanya, face to face po na hinarap niya yun. Yung mga issues na yun against her. Andyan si Lugaw, andyan si Pandesal. For in fact, yan nga, sabihin ko ulit, kapag tayo ay may sakit, ano po ang unang ina-advise sa atin? Soft diet po. And pag sinabing soft diet, kahit yung mga matatanda nung sinasabi, walang gana niyang kumain dahil magsakit. Ang sasabihin, maglugaw. So, essential po ang lugaw. Lamang bituka rin po yun sa taong nagugutom. So, wag niyong pintasan. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at Ayan, when asked during the CNN Philippines presidential debate about the importance of attending debates and the run-up to the May 2022 polls, sinabi ni Robredo that it is important because it shows the true leadership of the person seeking the presidency. Una ang bansa, hindi China o ganan. Maintain po ni Robredo
Kaya yan ang sinasabing Robredo maintained that it is a failure of leadership when a candidate does not show up. Ulitin ko po. Robredo maintained that it is a failure of leadership when a candidate does not show up during the ayan po. Hindi siya umaattend ng mga kahit ano pong mga forum. Sino yon? Yung number one ingredient din po ng leadership aside from the character of the candidate or the leader is you. Show up in the most difficult times. Ayan nga po ang tinatanong ko noon. Ang pinapaborito ninyo, ang sinasabi ninyo magaling na magiging leader, panahon ng volcanic eruption, panahon ng bagyo, panahon ng lindol, panahon ng any calamities, and panahon ng pandemic. Nasaan po siya? Pero ining si VP Leni po, any kind of calamities, any kind na dapat ba nandyan siya, andyan po siya. May baha, lumilindol, bumabagyo, bumubuga ang mayon, nandun si VP Leni Robredo. Yan nga ang sinasabi niya na pag hindi ka na mag-show up in the most difficult times, ito po yun, hindi ka leader. Dahil ang isang leader po, whatever happens, whatever happenings, whatever it is, o sa difficulties man, sa kadipisilan man, o sa karahayan, dapat lagi kang nandyan because you are the leader. Kailangan kaya mong masagot kung ano yung issues laban sa iyo. So the forum is very important to all the candidates. Tanganing may paglaban mo yung mga issues na itinatapon sa iyo. Hindi ka magtatago. Bakit ka magtatago? If it is not true, sagutin mo. Ipaliwanag mo sa buong sambayanan. So, ito yung pagbibigay halaga at respeto sa taong bayan na naghahalal sa iyo. So, if you are really a good leader, tumapak ka sa lupa. Andyan nakahanda ka magpakahirap, andyan nakahanda ka magpakagutom, andyan nagpakahanda kang sagupain kung ano man ang dapat na sagupain mo. Maging maayos man yun, maging totoo yun, maging masama yun, you have to fight for it because you are a good leader. Kung talagang good leader ka. So, Senator De Lima said, she has always admired Robredo for her efforts to always be there. So, for the Filipinos, no matter the times and no matter how demanding her job is. Yan po, si Senator Laila De Lima and si VP Leni Robredo and si Kiko Pangilinan. Kahit sa kapiranggot na budget, remember, kahit sa kapiranggot na budget, na panahon man ng krisis, pinatunayan at patuloy pang pinatutunayan ni VP Leni Robredo at ng kanyang tanggapan ang mahusay na epektibo at maaasang pagsiservisyo sa taong bayan. So sa pandemya man o sa sakuna, naroon pa rin si VP Leni Robredo para umaagapay at kumakalinga sa kapwa. Hindi namimili ng pagkakataon, hindi takot, hindi nagtatago. Totoo ang accomplishments at hindi idinadaan sa fake news. Yan po. Yan ang sinasabi ni Senator Laila De Lima para kay VP Leni Robredo. So, in attending debates, in attending different kinds of debates, different kinds of forums, si VP Leni po make sure na maka-attender po siya, attend them all as much as she can. Because she wants to communicate clearly her platforms and her plans for our country. And send a message that she respects the Filipinos and the processes leading to the election. Kaya dapat you have to attend. Whatever it is, kung ano man ang mga ibabato sa iyo, you must be present para you have to defend yourself. Whatever the question is, whatever yung anong ibinabato sa iyo, andyan siyang kadapat. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Napakalawak at napakabigat ng problema
ang problemang bubunuin ng susunod na administrasyon. Maatim pa ba natin na sa susunod na 6 na taon, magkaroon ulit tayo na naman ng presidenteng hindi na naman nagpapakita sa panahon ng matinding krisis? O sa matinding pangangailangan ng taong bayan? Ha? Ilang taon na naman ba? Kaya nakakalungkot po. Napakalawak at napakabigat ng problemang bubunuin ng susunod na administrasyon. Maaatim pa ba natin? Ha? So we must vote according to our conscience. Magtulong-tulong po kita. Tayo po, mahirap man sa mayaman o naghihirap-hirapan o nagyayaman-yamanan, nagtatanda-tandaan o nagbabata-bataan. All of us electorate. Lahat tayong mga boboto must vote para sa ating konsensya. Huwag po tayo madala sa sulsol ng iba. Huwag po tayong madala dyan sa mga fake news na yan. Huwag po tayong madala sa pera. Dahil lang ang pera po bubuhos ngayon. Meron na nga pong mga I just don't know. Pero according to source, meron na daw mga bangko, I just don't know what bank is that, na ining isang presidential po. Nagdideposito ng how many millions? Daang-daang millions po para ipamudmud daw sa mga running for mayors. And yung mga nakaupo pa, those who are still in the administration. Just imagine, anong ginagawa nila? Pera-pera na lang bang pag-uusapan natin samantalang hirap na hirap ng ating bansa? Hirap na po ang ating bansa. Napakalawak at napakabigat ng problemang bubunuin ng susunod na administrasyon. Maaari pa ba natin na sa susunod na 6 na taon, magkaroon na naman tayo ng presidente, ng mga lideres na hindi nagpapakita sa panahon ng matinding krisis, sa pangangailangan ng buong sambayanan? Maawa naman tayo sa Pilipinas. Irespeto natin ang Pilipinas. Para sa akin po, nakakatawa na po tayo. Lugmok na po ang ating bansa. Hindi lang lugmok, kundi lugmok na lugmok. Lugmok na tayo. Yun po ang sinasabi rin ni Senator Laila de Lima na dapat maibangon natin ang ating bansa, ang ating inang bayan. Sobra na po. Sobrang paghihirap na, sobrang paghihikahos. Yung mga honorable, ginagawang dishonorable. Ginagawan ng mga paratang, ginagawa ng kung anong mga usapin. Ginagawa ng kung ano-anong kaso. Mailugmok lang para walang pupuna sa kanila. Yan ang napapansin ko sa administrasyon na ini. Habo nin pagpuna, habo nin katuyawan. Pag tinuyaw mo, ayan, ultimong senador po laging binibintangan. I will put all those senators in jail. Pag nagsalita ka. Ano ba yan sa atin ba? May mga tayo, magbabalik ba tayo sa news blackout? Katulad ng mga nangyayaring ang lindol. Ilang beses nilindol ang lugar nila. Pero there is no damages. Bakit ganon? Pati yung kalamidad itinatago. What more? Ano pag itatago nila? Kaya itong si Senator Laila de Lima, persecuted. Ipinakulong ng walang kaabog-abog. Ipinakulong of all those cases na isinampa sa kanyang, all those drug cases. Nastangangan nyo ngayon. Yung mga justice ay nag-inhibit. Ilan na bang nag-inhibit sa kaso niya? Because ang kaso niya have no substance at all. Wala silang makitang ebidensya. Puro kaso. Witnessed by all those convicted witnesses. Na puro pareho na po. Yun po ang may mga kaso ng na nga po Wala na po tayong hustisya at pag-asa. So, lalaban si Senator Laila de Lima para maipagtanggol tayong mga naaapi. Ilang senador na ba? Si Trillanes gusto ipakulong.
Si Trillanes, merong milyon-milyong deposited cash amount sa ginawa niya ng paraan sa Singapore. After all, inamin niya, gawa-gawa lang niya. So, kaya hanggang nagtapos ang 6 na taon sa administrasyon na ini, puro kasinungalingan. There are so many fake news. Mabuti nga, nabawasan na yung mga trolls. Buti nga sa kanila. Just imagine, sumira lang sila ng tao, binabayaran sila ng 100,000 sa isang buwan, sirain lang yung gusto nilang sirain. Yung mga honorable, dinidis-honorable nila, niyuyurakan, tinatapakan. Ano bang nangyayari na sa bansa natin? Kayong mga millennials, you have to vote. Bumoto kayo ng naaayon sa konsensya ninyo kasi kayo ang nakakaawa. The next generation is the one who will suffer a lot pag nagkamali pa tayo sa loob nitong 6 na taon na darating na bagong administrasyon. Pwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, para maibalik natin ang hustisya, hinanyugon po niya ito ini. Kay Senator Laila de Lima ang nagsulong ng RA 11291 o Magna Carta of the Poor Act. Sapat na pagkain, pabahay, disenteng trabaho, maayos na edukasyon at kalusugan para sa mga kababayan nating mahihirap. Ayan po, para sa mga kababayan nating mahirap. Paano natin may susulong yan? Ang daming walang trabaho. Ang daming hindi nakakapag-aral because of this. Kaya ining Republic Act na ini na RA 11315, Community-Based Monitoring System. Ini po ang ibig sabihin nito. Ining RA 11291, Magna Carta for the Poor Act. Lahat po. Ining mga na-approve, ining mga na Republic Act na nga, is all for our na nasa laylayan. So, sa ngayon po, we are again facing another journey ng ating politika dito sa ating bansa. Sana, huwag tayong magkamali. Bumoto tayo na naaayon sa ating konsensya. Pag-isipan natin, lalo kayong mga young ones na nabubulagan kayo. Ayaw niyong maniwala sa nangyaring 2 dekada. Whatever happens to that 2 dekada. Pag-isipan natin yung gusto. Nabubulagan kayo ng gusto. You have to listen sa inyong mga lola, sa inyong mga magulang. Kasi they are the ones who suffered during the martial law. Napakahirap po nun. Nung ibinagsak po ang martial law, nasa first year college na ako noon. Pero ultimong mga student council noon, pinakialaman. Those elected para school, mga school officials na yun, student council. Minitin kami noon. Ang daming tumakas galing Manila dahil hinahabol yung mga mahilig mag-rally, yung mga demonstrador. Nagtago noon sa probinsya. Kasi just imagine, pati estudyante noon, nakakatakot po noon. Hindi basta-basta yung martial law nung panahon na yun. Sinasabi nila sa ganang buhay noon, doon sa administrasyon nila nag-umpisa yung RCA. Ano nga ba yung RCA? Ayan po ang pinakamaganda ngayon itong NFA natin. NFA before is RCA. Yung RCA noon may amoy yung kanin. Ayun nga, babayuhin mo utlog ulit para malang ibabaw. Doon ang pila-pila ng bigas noon. The whole Philippines naghirap si bigas noon. Paano sasabihin nila sa ang buhay nung panahon na yun? Tayo. You have to research, mga millennials. So, oras na naman po para magpaaram na kita sa programang Bareta Aksyon as in Impormasyon. Everyday po kita alas 5 hasta alas 6 po. Medyo nalilate lang kita dahil sobrang busy kasi kami ngayon. Bukod sa busy kami sa barangay, busy rin ako sa sarili kong mga obligasyones. Ang programa mong ini hatod sa Indonesia Sean Born, Senator Laila de Lima, Kagawad Mel Nandada Robles Morallo, Butsukoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff G. Poitino, and of course kan Masiswa Spring Resort. Ayan po, Sirel Beauty Salon, and of course Mama Betty's Farm, and of course Saranghe Motor Parts and Services. Ang sa tuya po mga nakaibanan, ay thank you po doon sa mga nag-live streaming. Those who are listening from the Transistor Radio, maraming salamat po sa inyo sa pagtsatsaga ninyong maginandyog sa Bareta Aksyon as in Impormasyon. Ang sa tuya po mga nakaibanan sa technical side,
Andyan po si Engineer Abilin Dontoralio and sa information man po si Aldrin Orlanda. Andyan man po sa transmitter si Jameson Torian Oco. Andyan man po naman si Jimmy Quanson. At siyempre ako po ang kaibanan ninyo everyday. May pong iba kundi si Manay Kagawad. Elma de Lima Caspi nagsasabing, thank you, and good evening sa inyo lahat yan. God bless us all. Ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. The preceding program